Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Pinoy Celebrity News. Pahayag ito ni Franz Castro tungkol kay BP Inday Sara. Sabi niya, galit ako sa mga korap na katulad niya. Niya meaning si BP Sara. Franz Castro pinayuhan si BP Sara na mabuting bumaba na sa pwesto kaysa ma-impeach. Hindi na napigilan ni dating AK Party List Representative Franz Castro ang kanyang galit matapos maglabas ng matinding pahayag laban sa umano'y mga korap na opisyal ng gobyerno katulad ni BP Sara Duterte. Sa gitna ng isyu ng impeachment, iminungkahi ni Castro na mas mainam ang pagbibitiw sa pwesto kaysa dumaan pa sa isang mahabang proseso na magdudulot ng kahihiyan sa institusyon. Para sa kanya, ang kusang pag-alis ay maaaring magsilbing anyo ng pananagutan at paggalang ng publiko. Wow naman. Palakpakan nyo naman si Franz Castro dahil iginagalang siya ng publiko. At si BP Sara masamang masama na para bang nahatulan na siya ng guilty. Oh, tanong, sino bang nahatulan ng guilty ng korte? Dalawang level na yan, ha. Guilty si Franz Castro sa RTC, pinagtibay ng Court of Appeals, guilty pa rin. Last resort niya na ngayon ang Supreme Court. Tapos she has the audacity, she has the tibay ng loob na galit ako sa mga korap na katulad niya. Wow naman. Ganyan tayo. Basically, ganyan ang tao Yung tingin mo sa sarili mo, okay ka, na hindi mo nakikita yung may tinatawag tayo na blind side. Yung ano ka talaga. Hindi mo alam kung ano ka talaga. Ang nakakapagsabi lang yung kapwa mo tao. Example, sa pamilya. Nako, ang aking wife, pasalamat ako sa kanya dahil akala ko okay ako. Mamaya sasabihin ng wife ko, hindi maganda yung ginawa mo. Ganito. Then ma-realize ko, tama siya. Kaya, kailangan natin ng critic. Nung una, pagsabihan ako ng aking wife, magagalit ako, mag-aaway. Ngayon, dahil tumanda na rin sa pag nagsalitang aking wife, tawag ko sa kanya, commander Pag nagsalitang commander, tahimik ako, makinig, makiramdam. Then, mamaya magdasal. Mamaya ang leading sa akin ng Panginoon. Tama ang misis mo. Makinig ka sa kanya, sumunod ka sa kanya. Sumusunod ako, at least nalalaman ko yung kakulangan nako. Kaya kailangan natin yan sa buhay natin. Our critics are our unpaid guardian of our souls. At sa pamilya, mostly yan, kung sa mag-asawa, yung kapartner mo, doon mo malalaman anong kakulangan mo. Ito si na Franz Castro, yan, mga makakaliwa, mga kakampi na akala mo kung gaano sila ka-righteous. Grabing pagbatikos nila kay BP Sara, korap, cyber, sampa ng kaso kaliwat kanan, impeachment kaliwat kanan. Anong nangyari yung una nilang yung last year na mga impeachment? Napahiya sila. Void ab initio. Tama ba yun? Void ab initio. Defective from the start. Unconstitutional, as if nothing happened. Ganon. So ngayon, file ng impeachment kay BP Sara. Kahapon, may pangatlo na.
di sige, let due process takes its course. So bahalang mga kongresista i-determine nila ng is it may ano daw, form and substance. Tama ba? Is it correct? Sufficient in form and substance. Trabaho yan ng mga kongresista sa Committee on Justice. And then, granting na makapasa na sa Committee on Justice, doon na tayo sa plenary. Hindi na pwede yung katulad last year na diretso perma ang mga kongresista, 215 kaagad ng pumirma, kaya umakyat kaagad ang impeachment sa Senado dahil may pondo. Ngayon, may pondo pa ba? I don't know. Sabi ni Senator Amy, meron daw. Dahil yung mga isiningit sa 2026 budget, yung mga ayuda, yun daw ang gagamitin para pang-inganyo sa mga kongresista na pipirma sa impeachment case ni BP Sara. Kaya lang, dito ngayon sila nabulaga dahil may internal survey daw sila. Kongresista ba yan? PBBM admin. Tinignan nila sa survey nila, sila ang nagbayad sa survey na ito. Gaano ba talaga kalakas si BP Sara? Ano bang sentimento ng taong bayan tungkol sa kanya? Gusto ba nilang ma-impeach o hindi? Yun. Lumabas ang resulta. Napakataas daw ang rating ni BP Sara, more than 60% ang kanyang approval, trust, satisfaction rating. Tapos ang mga tao ayaw siyang ma-impeach. Sige. Madam Franz Castro, sige, impeach nyo. Manawagan kayo na mag-resign in your dreams. Laban lang, bloodbath lang. Hindi kami papayag, hindi papayag si BP Sara na mag-resign. Galingan ninyo. Sa Kamara, sa plenary, inamin na ni Congressman Defensor, Deputy Majority House Leader, na mahihirapan sila makakuha ng 1/3 signature ng mga kongresista para pag-endorso sa impeachment complaint ni BP Sara papuntang Senado. Tapos pare-resignin mo in your dreams. So, hindi kami papayag, mga DDS. Laban lang kami. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kuya ang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gid yan. Ano si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan na og yero. Muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para el labi pinang kapili. May kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanhuli panda. So kini si nanay, kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali oy, unga ida Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni kay da tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. 4 ka buok. So, pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Mato Ginoo ta naka atop kuha. Nailisan so atop ko yan nga ludak-on. So, si nanay, dili siya kabalo mag Bisaya. So, tadaan lig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani naman gid ang itsura sa iyang balay. So, mag-atop na ni karon si kuya. Kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sa iyang apo. So, salamat kayo nanay. Salamat.
Ayun na.